Okay, good morning. Naka-live na po tayo. Brother Jared, pwede na siguro tayo mag-start. Brother Jared, good morning. Good morning po para po sa atin pong lahat. Tayo po ay magsisimula na po ng ating pong gawain ngayong pong umaga pong ito. Brother Jared, good morning, Brother Jared. Pwede na tayo mag-start. Hello po, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po, Phil-in-Seed Fellowship. Pasensya na kayo ha, lumipat lang po ako sa cellphone ko kasi yung laptop ko ay may problema yung speaker. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang lahat ngayon na naka-online sa ating Zoom. Muli po, magandang umaga, happy Sunday po sa lahat. Sa ating pong Pastor Jojo Asi na nasa Sydney, kay Pastor Alex, magandang umaga po. At sa lahat po ng mga pamilya ng Phil-in-Seed na naka-tune in ngayon dito sa Zoom, sa De La Cruz family, Encila family, at Chong family, at ang isa na ito na sa hindi ko po kilala. Magandang umaga po sa atin lahat. So ito po yung araw na tayo'y magpatuloy na magpuri sa Diyos. Ito yung araw na tayo ay magpasalamat sa Kanya. At ito po yung araw na huling linggo sa 2023 na kung saan mamayang gabi ay ating pong salubungin ang bagong taon sa ating buhay.
bagong taon, bagong pag-asa, bagong hamon sa buhay. At ako po'y naniwala na sa bawat taon natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, pagsubok, mga problema, at higit doon ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Dahil ako po'y naniwala dahil kung ano man yung mga problema na dumating sa atin, kung kaano man karami yan po ang karami din o higit pa ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Dahil after ng problema, ay walang iba kundi pagpapala ng Diyos. Hindi naman po pwede pagkatapos ng problema po uli. Hindi pagpapala ng Diyos yan mga kapatid. Kaya sa araw na ito, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na kung saan patuloy tayo na biniyayaan ng Diyos, na kung saan patuloy tayo nagsiserve sa Kanya, patuloy tayong nananampalataya sa Kanya. So sa umagang ito po ay tayo'y manalangin. Praise God. Hallelujah. Panginoong Jesus, sa umagang ito muli, tinataas ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Lord, sa umagang ito. Ito yung huling linggo, Panginoong Diyos, na iwanan namin ang 2023 at harapin namin ang 2024, Panginoon. Panginoong Diyos, patuloy niyo i-bless, God, ang bawat isa sa amin. Na sa aming paglapit sa iyo sa umagang ito, God, ikaw lamang, Lord, ang aming maitaas. Ikaw lamang, Lord, ang aming mapasalamatan sa aming buhay. Hindi kami perfecto, Lord. But alam namin, ikaw yung gumagawa, Lord, na maging perfecto kami sa araw-araw. Na magiging karapat-dapat kami. Hindi naman kami, sa aming mga plano, Lord, hindi naman kami perfecto. Pero naging perfecto, Lord, dahil ikaw, Lord, ang nag-iwas sa amin sa mga masama. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Patuloy niyo i-bless, God, ang aming gawain ngayong umaga. Sa lahat ng may mga part ngayong umaga, Lord. Lalo na sa iyong mensahe na pagdadalhin ng aming Pastor Alex. Lord, i-bless mo, Panginoon, na ang lahat ng ito, ang lahat ng nakikinig ng iyong salita ay mapupuno, Lord, ng pagpapala, biyaya, at ang iyong mensahe, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso, Lord. I-bless mo, Panginoon, ang mga puso namin. I-bless mo, Lord, ang aming mga kapatiran, na nandito ngayon, at sa aming mga kapatiran na wala pa dito, Panginoon. I-bless mo rin, Panginoong Diyos. Salamat sa umagang ito. Ikaw lamang maitaas sa aming buhay. Patuloy niyong i-bless, God, ang gawain hanggang matapos ang gawain ito sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa umagang ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. God. Hallelujah. So tayo magpatuloy, mga kapatid. Dumako tayo sa ating praise and worship. Ihanda natin po ang ating mga sarili. Ihanda po natin ang ating puso, ang ating mga bibig upang umawit. Dahil mahalaga po ang pag-awit at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Ito yung time na makausap natin ang God, makausap natin ang kanyang presensya, no? Ito yung time na mapurihan natin siya. So saan ka man ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon, nakaupo ka man, nakahiga o anong ginagawa mo ngayon, purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Ibibigay ko po ang panahong ito sa Insila Family. Sa lahat, good morning po. Parang may problema po yung Ate Lulet.
Hindi pala. Ay, ganun pa rin. Ayan. Paano yung music? Hello. Magandang umaga po. Pag paumanhin po, may technical difficulties lang po. Dalawa kasi yung screen na inopen namin. Nawawala po kayo. Yes, tinanggal ko lang po. Yes, sa ating pong pagpapatuloy sa ating worship worship service ngayong umaga, tayo po ay magsama-sama sa pag-awit po ng papuri sa ating Panginoon. As nabanggit ni Brother Jared na this is the last week of this month, and isipin lang natin, i-remember natin yung ginawa sa atin ng ating Panginoon, yung compassion niya, yung love niya, yung mercy niya, yung blessings na ibinibigay niya sa atin, bagamat tayo ay nagkukulang, palagi siyang nandyan sa ating harapan, palagi siyang nasa paligid natin para tumulong at laging mag-unawa sa ating Panginoon, sa atin. Ibigay po natin ang ating papuri sa pagbibigay balik ng pasasalamat sa Kanya. And tayo po ay magsama-samang awitin ang awitin na Give Thanks. Oo. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has
the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And thou let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Binabalik namin po sa inyo lahat ng pasasalamat sa mga nagawa mo sa amin ngayong taon, 2023, at sa gagawin mo pa sa amin, Lord, ngayong 2024. Kulang ang mga salita namin, kulang ang mga boses namin, ang pagsasama-sama namin ngayon, Lord, ang nagpapalakas sa amin para magpuri sa inyo, Panginoon. We really we are grateful, Panginoon, even though kami ay layo-layo, even though wala kami sa isang lugar, Panginoon, but our heart, our mind, our heart, ang aming buong puso, Panginoon, ay nagpapasalamat at nagbibigay ng papuri sa iyong pangalan at sa pagpapatuloy po ng aming awitin para sa iyo, Lord. Lagi kaming tumitingin sa iyong holiness, O Lord. Lagi kaming umaalala sa inyo, Panginoon, na napakabuti mo sa amin at this is the right time, O Lord, to worship you, O Lord. To give everything to you, O Lord, and ibigay namin ang aming buong puso at isip sa pagsamba sa iyo, Panginoon, ng aming kaluluwa. Tayo po ay magsama-sama na awitin ng When I Look Into Your Holiness. Isipin natin na nasa harap natin si Lord, kinakausap tayo at kinakausap natin siya. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows and the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Worship you. I worship you. I worship you.
The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Yes, Lord, thank you. The reason we live, oh Lord, is only to worship you, Lord. And thank you again for this 2023. Salamat, Lord. Marami pa kaming nululook after for this 2024. And tulungan mo kami, Lord, sa lahat ng bagay. Hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Salamat sa lahat muli. Pinupuri ka namin, O Lord, at pinasasalamatan. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Praise God sa ating praise and worship. So tayo po ay magpatuloy na sa ating gawain. Tayo dadako sa ating pastoral prayer. Ang lahat po ay mag-focus sa ating oras na ito ng ating panalangin. Sa ating pagpapasalamat sa ating Panginoon sa taong 2023 na nagdaan. Tayo po ay manalangin. Our great and gracious God, Panginoon, Lord, as we come to close another year, we would indeed make this prayer from our hearts, Panginoon, and that you would abide with us,
and that we will continuously believe, receive, and trust, Panginoon, that you are the Lord and you are everything that we need in this life to survive, Panginoon. Lord, we will just focus our time this morning sa iyo, O God, and we will lift up your name as we glorify you with all the blessings and the magnitude of your love na binigay mo sa amin sa taong ito, Panginoon. Lord, we know that our faith will always be continuously be put to test, Panginoon. Kaya patuloy kaming nananalangin sa iyo upang kami ay maging malakas sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you that you have been with us through this year, Panginoon. Everyone has encountered a lot of problems, a lot of trials, Panginoon. And at times we thought that we have not felt you, that you are near to us, Panginoon. But we thank you dahil you never been so far to us, Panginoon. Lord, we only realize at the end of the journey, as we see your glory through the trials that we are experiencing, Panginoon. We thank you, Lord, that you are constantly be with us, Panginoon, and you're able to give us the strength to persevere, Panginoon. And in the grace we live, Panginoon, na binibigay mo sa amin, O God. You have comforted our hearts, Panginoon, so much. You have heard our prayers, Panginoon. And you have always come to help every time na kami po ay nasa bingit ng pangangailangan, O God. Lord, we pray na in this new year, Panginoon, samahan mo pa rin kami, Panginoon. We want to move forward, Panginoon. There is no one who knows what the new year will hold for our future, Panginoon. Ikaw lang. But we thank you, Lord, for every moment, Lord, na this year is in your hands, Panginoon. Lord, binibigay namin ito sa iyo, O God. And we know that you will be with us. Lord, we thank you that all the promises that you have been giving us have come to pass, Panginoon. We can go forward, Panginoon, sa bagong year 2024 with confidence dahil alam namin, Lord, na lagi kang nagiging faithful sa iyong mga salita. In your time, Panginoon. We have to go with peace, Panginoon, sa new year na ito. We pray that you will help us to walk with you in this new year, Panginoon, better than we have done before. Lord, sa pagkakataong ito, Lord, bago pa namin mailatag ang lahat ng panalangin, Panginoon, kami po ay naghihingi rin ng paglilinis sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Lord. Yung aming mga unbelief, mga doubts sa iyo, sa iyong kapangyarihan. Lord, marami sa amin nag-backslide, Panginoon, dahil sa problema, O God. But Lord, we are asking for your forgiveness, Panginoon, sa aming mga nagawang mga bagay na yun, Panginoon. Lord, you will grant to us that as the days of the new year come, Panginoon, i-unfold mo sa amin yung mga plano mo, Panginoon, ahead of time. You give us vision, Panginoon, ng aming mga puso'y maging handa, Lord, tanggapin kung ano man ang nakalaan para sa amin, Lord, na alam namin ikaw ay aming kasama, Panginoon. Lord, we will ever be close and walk with you, Lord. Yun ang aking panalangin. And ang aming buhay ay pagpatuloy without any reservations, Panginoon, despite anuman ang ibibigay mo, Lord. But we are full of hope, Panginoon. Dahil hindi namin iniisip, Lord, na ikaw ay magpapabaya sa aming lahat, Panginoon. Lord, we're praying this for the church and all the members of PhilNZ, Panginoon. Lord, we pray that you give us more privileges, Panginoon. Opportunities, Panginoon, na makapag-serve sa iyo, Panginoon. Lord, ibukas mo ang mga puso ng bawat kapatid, Panginoon. That they're not here as a member of this church just to be an attendee, Panginoon, but to give more of their time, of their service,
And Lord, in anything that they could do for you to glorify you, Panginoon. Not for our own personal gain, Panginoon. But everything that will give glory to your name, Panginoon Diyos. And Lord, lalo na Lord sa mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, have mercy on them, Panginoon. Lord, i-connect mo kami sa kanila, Panginoon. Na ma-reach out namin sila, Panginoon, even within our family or even our friends, Panginoon, or outside the church, O God. Lord, tulungan mo kami on what words to say, on what actions we should show, Panginoon, upang sila ay makakilala sa iyo, makita sa amin, Lord, kung ano ang tunay na Diyos na meron. Lord, spare mo din sila, Panginoon, sa kahit na anong hindi maganda, Panginoon, dahil alam namin, Lord, ikaw ay a very gracious God, very compassionate God, Panginoon. And Lord, and as we bring them, Panginoon, sa iyo, Panginoon, you bless them with a new life, Panginoon. We are so thankful, Panginoon, dahil with your might and with your spirit that is limitless, Panginoon, ang power mo ay hindi masukat, kaya alam namin lahat na ito ay hindi magiging imposible, Panginoon. You will give them new birth, O God. And Lord, even those who have just backslided, Panginoon, bibigyan mo sila ng bagong puso, Panginoon. And they will come to repentance, Panginoon Diyos. Lord, I also ask you to clear our minds and give us specific directions, Panginoon, sa aming mga buhay, sa family, sa church, sa ministry, Panginoon, saan man kami naroroon, O God. And also as the year is coming, Panginoon Diyos, we want you to show us, Panginoon, yung mga areas of our lives or of our service to you that we can invest our strengths, Panginoon, our talents, Panginoon Diyos. Lord, we know that the success of a church is always with all the hands and the arms and the parts of the body as we are all one body in Christ, Panginoon. So Lord, I pray na lahat kami ay magtulong-tulong, Panginoon Diyos, upang maging successful, Lord, ang iyong iglesia, Panginoon Diyos. Lord, tulungan mo rin kami na makapag-sow ng love, Panginoon, sa bawat isa. Maipakita namin ito ng genuine, Panginoon, sa bawat isa, O God. And Lord, marami kaming pinagpapasalamat sa taong ito, Panginoon Diyos, na nakaraan. Lord, lalong-lalo na ang ginawa mo sa aming church, Panginoon. Lord, alam namin lahat na ito ay may mga purposes, Panginoon Diyos. Lord, i-bless mo Pastor Jojo sa kanyang new journey, sa kanyang new spiritual journey sa Australia, Panginoon. Ano man, Lord, ang plano mo for him and his family, Lord, ikaw mamumuna sa kanila, O God. Lord, protect him all times, Panginoon, lalo na sa kanyang travel, sa work, O God. And Lord, even though he's far from his family, Lord, you will bind them with your love. They will not feel any emptiness in between, Panginoon, dahil you're within them, Panginoon. Lord, you shall bless them more and more, Panginoon Diyos. Show them your vision, Panginoon Diyos. And Lord, ganun din kay Pastor Alex na you have brought him here to us, to help us, Panginoon. Lord, thank you sa kanyang buhay. Thank you rin sa pagkakataon na ibinigay mo, Lord, sa aming church, O God. And Lord, we know, Lord, that you will give him guidance as well on his leadership here, Panginoon. And Lord, even to the trustees, the elders, Panginoon. Lord, ibibigay mo rin ng wisdom on how we should run this church, Panginoon Diyos. And Lord, we also thank you for all new opportunities na binigay mo to each of the brethren, Panginoon. New jobs, residencies, answered prayers, Panginoon. And most of all, Lord, good health para sa aming lahat, Lord, na aming natamasa. Lord, walang naging detrimentally sick sa aming lahat, Lord, for the past year, even though there's still pandemic, O God. Lord, maraming salamat on how you have spared us, Panginoon, and continuously giving help to us, Panginoon.
Lord, we shall thank you for all these things, Lord, even on the ministries, Panginoon, na patuloy mong hinahawakan, Lord, at nililid sa PhilNZ, Panginoon. Lord, ang mga aming mga ministry leaders, Lord, bigyan mo sila ng wisdom. Lord, wag silang manghina, Panginoon Diyos. And Lord, we pray that we come to more unity, Panginoon, on how we will be more leading the ministries, Panginoon Diyos. And Lord, even on the upcoming year, Panginoon, we know that you have a lot of new things that's in store for us, Panginoon Diyos. And we are so excited to embrace them, Panginoon. Lord, with your leading, dahil ikaw ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Lord, ikaw ang mag-aayos ng lahat ng ito, ano man ang aming mga platforms, program in the year 2024, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mangunguna sa lahat ng ito, O God. And Lord, as we close this year, Panginoon, we will leave behind, Panginoon, what's not good in us, what we have experienced, we will learn from it, Panginoon, and we will continue to move forward, that we may be worthy to be blessed by you, Panginoon. Lord Jesus, ganun din, tinatas kong aming mga anak, Lord, aming mga anak na nakakasama namin sa pananampalataya, Panginoon, Lord, bless mo sila, Panginoon. Protect mo sila, Lord. Give them a God-fearing heart, Panginoon. Patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon Diyos. And Lord, we know, Lord, that the future are from these generations, Panginoon. Magpapatuloy sila sa pagsisilbi sa iyo, O God. And Lord, as we welcome once again this year, Lord, we are full of excitement. Dahil, Lord, we know that there are a lot of things that's in store for us from you. Nang lahat na ito ay maganda, dahil hindi mo ninais, Lord, ang kahit na anong hindi maganda sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, we will be ready, Lord, to face anything, but we know na kasama ka namin and we will be given strength, Panginoon, to face all this, oh God. Lord Jesus, this is truly a year of thanksgiving, Panginoon. And also, we are thanking you in advance, Panginoon, sa year 2024 na ihahatid mo sa aming lahat. Lord, ang iyong pangalan na aming gino-glorify sa umagang ito. Sa lahat ng mga kagandahang loob na ibinigay mo sa aming lahat. We will continue to serve you, surrender our lives to you. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po. Ate Ninia, maraming salamat sa pastoral prayer, sa pag-prayer mo sa ating lahat. At ganoon din po sa ating sa paglilid ng ating kapatid pamilya Encela sa paglilid. Patuloy kang gagamitin ng Diyos sa lahat ng mga bagay at sa mga gawain niya. Praise God. Tayo dumako na po sa ating announcement. Ang ating pong order of worship by 7 of January. Ang ating pong speaker, Pastor Alex Hernandez. Ang ating pong presider, Sister Grace Hernandez. Pastoral prayer, Sister Mary Ann Larita. Bible reader, Brother Dirk Encela. Offering prayer, Brother Dardo de la Cruz. At ang ating praise and worship, Sister Lulit Encela. Yan po ang ating order of worship ngayong 7 of January. So ang ating face-to-face worship, mag-resume tayo ngayong January 14. So doon sa location natin pa rin sa 16 Pulant Road, Glenfield, North Shore. Sa January 14, 2024. So ang ating pong prayer meeting din po ay magpapatuloy by next year na rin po. Hindi ko alam kung anong pizza, but magpapatuloy po tayo sa ating prayer meeting every fortnight po sa pamumuno po ng ating kapatid na Sister Ninia Teresa Chong. Praise God. Ang iyang adult natin po ay ganoon din po ay magpapatuloy sa gawain, no? Yung young adult Bible study, yan po ay gaganapin pa rin. Hindi natin alam kung nandun pa rin sa Discord. So yan po ang ating announcement.
So, sa ating pagpatuloy, ang church leader meeting to be announced lang po by next year. So, sino po dito ang may mga birthdays and anniversaries ngayong buwan ng December? Meron yatang dalawa kung hindi ako nagkakamali. Si Nanay Norma and Ate Teresa. Hindi na ba natin ipag-prayer, Pastor? O diretso na tayo sa sharing and testimony? Napag-pray na po natin last time. Okay po. Salamat. So, dumako tayo sa ating sharing and testimony sa lahat ng mga pinagpapala ng Diyos. Gusto ko lang din po ang pasasalamatan ng Diyos sa amin, sa buhay namin, sa pamilya ko po, na nagiging healthy ang lahat po sa amin. Pagamat may mga problema, may mga konting bagay, but alam natin ang Diyos ay patuloy na nag-aayos sa buhay ng bawat pamilya. Ayaw niya na magkaroon ng gulo. Gusto niya na magpapatuloy na maglilingkod sa Diyos, na blessed tayo. Pinapray namin sa Panginoon na magpatuloy to 2024. Mag-a-apply kami ng permanent residence. Kiniklaim namin ng Panginoon ang kabutihan niya sa aming pamilya po. Yan lang po. At sino pa po ang gusto masumunod? Sa ating sharing and testimony. Bukas po ang ating mic para po i-share natin ang kabutihan ng Diyos sa ating bawat isa sa atin. Good morning po. Morning Amen. sa mga kapatid. Napag-pray natin lahat yung ating Thanksgiving, but it's just good to make this time to thank the Lord personally sa lahat ng mga nangyari sa buong taon 2023. Thank you for all ng mga blessings na nakuha namin, trials sa aming family, in health, in relationships, in everything, Panginoon. Lord, maraming salamat na itawid mo kami, Panginoon. And Lord, thank you din sa mga blessings sa aming mga jobs, Panginoon. Patuloy mo kaming ginagawang head and not the tail sa mga lugar na yon, Lord. Maraming salamat. And patuloy mo rin kami binibless ng health sa aming family, Panginoon. Lord, maraming salamat. And also, I thank the Lord sa mga breakthroughs na nare-receive natin for the year in terms of our spiritual journey, and also sa church, and also to our families. So I think it's just giving glory to the Lord by saying it out, that we're thanking Him, gives great glory to His name. So maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga naibigay mo. May it be good or bad, but we have stand firm with our faith, and we continuously be serving you, Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Thank you po, Ate Teresa, sa iyong sinishare. Salamat sa Diyos, at ang bawat isa sa atin ay patuloy niyang binubuklod. Praise God. Sino pa po ang gustong magbibigay ng sharing and testimony? Ako po, magte-thank you lang po ako kasi nagbiyahe si Dominic, nagbakasyon sa Pilipinas, siya lang mag-isa. Nagpapasalamat lang ako sa pag-iingat ni Lord kahit medyo may konting aberya. Kasi yung susundo, hindi natuloy na sundo. Pero nakarating pa rin siya. Sa biyaya ni Lord, nakarating siya safe and sound sa province. Kaya salamat po kay Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos po ay patuloy na sumasama sa atin sa lahat ng kanyang mga anak sa ama naroon po. God bless po. Okay, sino pa po ang magbibigay ng patutuo sa kabutihan ng Diyos?
So, kung wala na po tayong sharing and testimony, tayo po dumako sa ating tithes and offering prayer na pagdalhin ni Sister Grace Hernandez. Good morning, everyone. Hello po, good morning. Bago po tayo manalangin para po sa ating tithes and offering, the Word of God says in 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each of you should give that what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us pray. Manalangin po tayo. Father God, we honor you and we praise you that you are the source of all our needs. We ask for your richest blessings to be poured upon us. Salamat po, Lord, sa patuloy na pag-bless niyo po sa aming pamilya, sa aming trabaho, at maging sa aming pong mga business o pinagkukunan po ng aming pangangailangan sa araw-araw. Salamat po, Lord, dahil ikaw, ang lahat ng ito ay galing po sa inyong mapagpalang kamay. Salamat po, Lord, dahil sa panibagong taon na ito na punong-puno ng iyong pagpapala, higit kaysa dati. Father God, sa pagbibigay po ng aming tithes and offering, inaalala po namin ang iyong pangako na higit na pagpapala sa aming buhay. Help us, O Lord, na maunawaan po namin na ang importance ng aming offering ay pagpapakita po ng aming pasalamat sa iyong overflowing blessings at lubos na iyong pag-ibig sa amin. Bahagi din po ito, Lord, ang aming pag-worship at trust po sa inyo. Father God, dahil ito po ang iyong kalooban niyo po sa amin na maging generous stewards of all your blessings, dalangin po namin sa iyo, Lord, na maintindihan po namin na ang pagbibigay po namin ng offering ay upang sa pamamagitan nito ay marami pa ang maabot at makilala po sa iyo. Pagkatiwalaan ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. We honor you and we glorify you. This is our prayer in the name of our Lord and Savior. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat po, Sister Grace, sa pagbasa sa prayer mo sa ating tithes and offering. Apo. To give our tithes and offering and seeds to PhilNZ's fellowship, ito po ang ating bank account number. Pwede niyo po itong screenshot. Amen. Nawa patuloy po nating maranasan ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Praise the Lord. Salamat po. So, yan po. Bank account sa lahat ng gustong magbigay. Yan po. Okay, dumako tayo sa ating Bible reading. Ang ating Bible reading ay nasa Luke chapter 2 verse 11 hanggang 11. Tinatawagan natin si Sister Holly Insela. Cover ko na lang po, hindi po kasi okay yung pakiramdam ni Hali. So tayo po ay magbasa ng banal na salita niya ngayong umaga na magagaling sa Luke 2:10-11. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you great joy which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." Pagpalain nawa ang salita ng ating Panginoon. Salamat po. Ate Lolet, meron pa ba tayong awitin bago tayo makapakinig sa salita ng Diyos? Yes, mayroon pa po tayong isang Sige song. po. Salamat po. Bigay ko sa inyo po ang time. Papa. Atin pong kantahin ang Amazing Grace.
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbid to shine, but God who called me below will be forever mine. You are forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Unending love.
Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this song. Amen. Amen. Maraming salamat po sa awitin. Napakagandang awitin po yan. Medyo may katagalan na naawit yan mga kapatid, but hindi po naluluma yan dahil po awitin ng Diyos. Araw-araw po ay laging bago. Salamat po Ate Lolet sa pamilya mo. At ngayon po ay dumako na tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos na ating pakikinggan mula kay Pastor Alex Hernandez. Ang ating tempo ay ganun pa rin, Heart of Christmas. Ito yung last. At ang ating topic po ay The Perfect Gift. Yan po, ating pong pakikinggan ng ating pastor. At ihanda natin ang ating mga isip at puso. Salamat po. Praise God. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Mapagpalang umaga, magandang buhay, at maligaya. Pagpasok po ng bagong taon po sa atin pong lahat. Salamat po sa lahat po ng mga nagsalita sa atin po ngayon pong umagang ito. Mula po kay Brother Jared, kay Sister Nina, kay Sister Lolit. Tama po yung sinabi po ni Brother Jared na yung awitin po na inawit po natin kanina, ito po ay mga old song na kung saan ay hindi naluluma. Nagpapatunay lang talaga na amazing talaga ang grace o ang biyaya po ng ating pong Panginoon. Kaya po tayo nakapaglilingkod, kaya po tayo nakatatayo, kaya po tayo nakakapagpanguna sa mga gawain po ng ating pong Diyos. Ito'y dahil po sa ating pong Panginoon. And even yung desire na magsalita at mag-lead sa buhay ng ating pong ng iglesia po ng ating pong Panginoon sa Phil and Said Fellowship, ito po ay udyok po ito sa atin ng ating pong Panginoon upang tayo magamit ng higit sa gawain po ng ating pong Panginoon. Sige po, bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito na kami po ay pangunahan po, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin ng iyong salita ay tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Father, any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord, upang hindi namin maintindihan at makuha po ang pinakahalaga ng mensahe na aming pumarinig sa umagang ito, Lord God, hindi po kami pumapayag. We render it powerless, Lord God, in Jesus' name. No weapon formed against you shall prosper. Instead, Lord, we speak blessings and favor, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Na bawat marinig po naming salita, Panginoon, sa umagang ito, ay ito po ay maging buhay namin at amin po itong malakaran sa araw-araw po ng aming pong mga buhay. Salamat po sa iyong paglilinis, Lord God, sa lahat ng aming pong karumihan. Salamat sa iyong dugo na tumigis upang kami mapatawad sa lahat po ng aming pong mga kasalanan. Salamat, O Diyos, hindi ka lang po ipinanganak ang iyong anak na si Kristo Jesus, kundi ang iyong anak na si Kristo Jesus ay namatay at muling nabuhay upang kami magkaroon ng katagumpayan sa buhay na ito, Panginoon. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Isang tulog na lang po ay tayo po ay gigising na naman po sa panibagong taon ng ating pong buhay. And I believe with all my heart ng ating pong Panginoon, nais po niya na patuloy nating maranasan po ang kanya pong biyaya at kapayapaan sa buhay ng bawat isa, kasama po ng ating pong mga pamilya. Praise God. And I believe with all my heart, na katulad po ng panalangin po ni Sister Nina sa atin pong pastoral prayer, ay patuloy nating maranasan ang higit na pagpapala ng Diyos sa ating pong mga buhay at maging ng ating pong mga pamilya at ng iglesia po ng ating pong Panginoon as a Phil and Said family. Praise God, purihin po ang ating pong Panginoon. At ngayon pong umaga pong ito, dahil ito po ang huling linggo po sa taon po ng year 2023, ay naniniwala po ako na ito po ay bahagi pa rin po ito ng Christmas season, na kung saan ay maintindihan po natin ang pinakamaganda at pinaka-the best na perfect gift na nais ng Panginoon na ibigay po sa atin pong lahat. Alam niyo po,
kapag tayo po ay dadanas po ng kapanahunan ng Kapaskuhan sa Pilipinas, ay napakadami pong tayong machi-cherish ng mga ala-ala na kung saan tayo po mga Pilipino nandito po sa New Zealand, kung saan ay malungkot para po sa mga Pilipino na kung saan ay nag-iisa po sa lugar po na ito. But praise God, meron po tayong mga kapatiran na kung saan ay pwede po nating makasama at maka-fellowship at maka-bonding po sa panahon po ng Christmas season. Praise God. Alam nyo, especially sa Pilipinas, sa loob po ng isang taon, okay? Madami po sa atin ang madalas na nakakatanggap po ng mga invitation. Hindi po ba? Invitation, some of them are to weddings, birthday parties, anniversary celebrations, and house blessings or home dedications, at kung ano-ano pa. Di ba? At kung titingnan po natin ang salita po ng Diyos, maging ang atin pong Panginoon ay nagpadala po ng isang pinakamatinding imbitasyon sa mundo pong ito. Yan. Yan po ay sa pangunguna po ng anghel po ng ating pong Panginoon na nagpakita po sa mga pastol nung una pong panahon. Yan. Kaya nga po sa umaga pong ito, katulad po ng ating pong nabasa, at nais ko pong ulitin po sa atin pong lahat, ang sabi po ng Word of God, then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Yan. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Praise God for the reading of His Word. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagbasa po ng Kanya pong salita. Okay, ang tanong po sa atin pong lahat ngayon pong umaga pong ito, why did the angel say Jesus was born? Okay? Bakit po ba in-announce po ito? Bakit po parang nagkaroon po ng invitation po sa oras po na iyon? Okay? Ang sabi po, ipinanganak po siya upang ang mundo po ay magkaroon po ng kaligtasan. Sinabi din po ng ating pong Diyos sa pamamagitan po ng anghel na ang pagsilang po ng ating pong Panginoong Jesucristo ang magiging dahilan ng ikapagpapatawad po ng lahat po ng tao po sa kanila pong mga kasalanan. Praise God. He will save His people from their sins. Yun po ang sabi po ng pinapakita po ng salita po ng Diyos. Pero, paano po mangyayari po yon? Okay? How did Jesus do that? Paano po niya lilinisin ang kasalanan po ng tao? Okay? At naniniwala po tayo na pinapakita po ng salita po ng Diyos na ito po ay sa pamamagitan po ng kamatayan po ng ating pong Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng pagtigis ng dugo po ng ating pong Panginoon ay magkakaroon po ng paglilinis po ng lahat ng karumihan ng lahat po ng tao sa mundo pong ito. Hindi lang po isinilang po ang ating pong Panginoong Yesus, siya din po ay namatay upang tayo po ay maligtas. Hindi lang din po siya namatay, kundi siya din po ay nabuhay upang yung benepisyo po ng kamatayan ng ating pong Panginoong Yesus ay maranasan po nating lahat higit po sa panahon po natin po ngayon. Kaya katulad po ng isang invitation, when God sent Jesus to the earth, He was sending us an invitation to get to know Him personally. Kaya kapag pumupunta po tayo sa mga party, di ba? Or some parties require a certain type of clothes and gift. Di ba? Hindi ka lang basta pupunta. Kasi po, ibig sabihin kapag ikaw ay nabigyan ng invitation card, ibig sabihin yan po ay VIP. Pag sinabing VIP, ay very important person. Ibig sabihin, ini-expect ka na dadalo ka. Pero higit pa po doon sa pagdalo mo, ay may kaakibat po itong motive. Ibig sabihin, ay inilalagay po sa invitation card kung anong klaseng damit ang iyong gagamitin o isusuot. Maging yung atin pong regalong ibibigay ay sometimes ay nagbibigay din po ng instruction, di ba? At lahat po ng invitation, usually po ay nagsasabi po sa atin
kung saan at kailan po ito mangyayari. Yan. Katulad po ng mga pastol, okay, ng mga shepherd po noong una pong panahon. By the way, nais ko pong ulitin po yung binanggit ko po last Sunday, ha? Bagamat alam po natin na hindi po December 25 ang pagsilang po ng ating po Panginoon, ay sinasabi po ng mga Bible scholar na maaaring ito po ay hindi po ito taglamig o hindi po ito winter. Okay? Maaaring ang sabi po, ito po ay sa panahon po ng spring. Yan. Sapagkat nung panahon po na ang mga shepherd po ay nagpapakain po ng kanila pong pinapastolang mga baka o ng mga hayop, hindi po nila pwedeng ilabas po sapagkat according po sa Word of God, nung nagpakita po ang anghel po sa mga pastol, sila po ay nagpapakain po ng mga hayop na alaga po nilang hayop sa farm. Sapagkat hindi po pwede magpakain po ng hayop sa farm ang mga shepherd po noong una pong panahon sapagkat kapag taglamig, yung po ay tagyelo. Okay? Wala pong nakakalabas po ng matagal na mga shepherd sa farm para magpakain po ng kanilang mga hayop. Kaya hindi po totoo po yun. Okay? So maliwanag po yan, ha? Maaring hindi rin po ito summer sapagkat pag summer po ay matindi po ang tag-init sa panahong iyon. At ang mga damo po noon ay maaaring mga patay po ito at hindi po ito napapakain po sa mga hayop ng unang pong panahon. Yan po ay maaaring springtime. Yan, pwede po yan. Okay? So, kaya meron po mga awitin na kung saan ay hindi po akma, mga awitin pamasko na kung saan ay minsan kinakanta po natin, subalit hindi po akma kung minsan sa totoong pangyayari sa kapanganakan po ng ating pong Panginoon. Okay? So, pinapakita po na Christmas is a beautiful time of the year. Yan. Yung mga kulay, Christmas lights, di po ba? Yan po yan. Na kung saan kapag dumadating po ang Kapaskuhan o ang panahon po ng Kapaskuhan, lalo na po sa Pilipinas, yan po ay napakahabang Pasko meron po ang Pilipino. Di po ba? Nag-start po yan ng September pa lang ay mararamdaman na po natin sa pamamagitan po ng September 1, nandiyan na po yung mga awitin po ng ating pong paboritong singer po na si Jose Marichan. Yan. Na kung saan napapatugtog na po ang mga kababayan po natin Pilipino sa Pilipinas ng mga kantang pamasko. Yan. At umaabot po ng hanggang January po ang Christmas season po sa atin. Meron pang tinatawag po na pagdating po ng January, meron pang tinatawag na parang Three Kings. Di ba ba? Meron pang sinatawag na, pero sa totoo lang ay ang mga decoration, music at kung ano-ano pa, lahat po ito ay nagki-create po ng kakaibang atmosphere sa ating pong pagse-celebrate po ng Christmas season. Okay? Madami po sa atin, ang isa po sa dilema po natin kapag sobrang lapit na po ang Pasko, ay kung ano-ano po ang binibili po nating mga regalo sa ating po mga mahal sa buhay o sa ating po mga close friends. Okay? Hindi lang po araw ng kapanahunan ng Kapaskuhan. And even po ng New Year ay naghahabol po tayo ng mga pamasko na kung saan hindi po natin nabigyan nitong nakaraang Kapaskuhan. Minsan sasabihin po natin, ay hindi ko nabigyan si ganito ng regalo nung araw ng Pasko o sa panahon ng Kapaskuhan. Di bale, pagdating na lang ng New Year, doon na lang ako magbibigay ng regalo. Hindi po ba kung minsan ganun po yung ating pong kaisipan, lalo na kung tayo po ay mga Pilipino, kung minsan limitado pa ang ating pong mga budget. Yan. Pero kahit po ganun, we want to buy the perfect gift for that special person. Okay? Nag-iisip po tayo ng regalo na kung saan ay perfect na magugustuhan po ng pagbibigyan po natin. Kaya kung meron kang pagkakataon na bumili po ng isang klase ng regalo o perfect gift para sa isang special occasion, ano po ba ito? Di ba? Hindi lang sa panahon ng Kapaskuhan, hindi lang sa panahon ng bagong taon, di ba ba? Any special occasion, ano po ba yung sa palagay po natin na perfect gift na pwede po nating ibigay sa mga taong gusto po natin pagbigyan po nito?
what would it be or what would it look like, di ba? How expensive would it be? How useful would it be? Okay? Kaya ngayon pong umaga pong ito, ano bang sinasabi po ng Biblia patungkol po sa regalo pong ito? Yung the world's most perfect gift. Okay? Tingnan po natin. Una ay tingnan po natin yung the characteristics of the most perfect gift according po sa views or sa view po ng atin pong mga bilang mga tao. Okay? So bilang mga tao, ang gusto po natin, it must be fearless. Kapag sinabi pong fearless, ang ibig sabihin po niya na one of a kind. Ibig sabihin, cannot be copy. Di ba? Siyempre nga naman, di ba, ayaw po natin na kung saan ay may kagaya yung ating pong pagbibigyan ng regalo. Di ba? Or must be unique, walang kapantay. Naalala ko po noon, nung ako po ay natuturo pa sa school. Okay? And even may mga kaibigan po ako, mga teachers na naandoon, talaga naman pong kapag Christmas party, okay, or New Year, lagi pong nakahanda po yung mga co-teachers ko po niyan ng mga paper bag, mga naglalaki ang paper bag kasi nag-expect po sila na meron po silang matatanggap na regalo mula po sa kapwa co-teachers po namin and even especially sa mga students. Okay? Napupuno po 'yon. Kaya umuuwi po kami talaga na napakadami po ng mga regalo na kung saan ay binibigay po sa amin. Kaya ang nangyayari po, ang ginagawa po ng mga co-teachers ko, mga kwento po nila, ay sinasabi po nila na hindi po agad sila bumibili ng mga regalo sapagkat yung kanila pong mga ibinigay po sa kanila, ang tawag po nila ay pwede pa po itong ang tawag dito? Meron po sila tinatawag na pwede pang ma-recycle. Yan po yon. So, kino-coach po ako ni Grace. Okay. Ma-recycle daw po kung saan binibigay pa po nila ito. Pero po tayo, pag special person po, yung ating po pagbibigyan, cannot be copy. Hindi na inuulit pa, kundi talagang binibigyan po natin ito ng panahon. Hindi po ba? At yun ay wala pong kapantay. Yan. Hindi lang po peerless. It must be priceless. Pag sinabi pong priceless, mga kapatid, must be exclusive. Virtual collector's item. Di ba? Kapag pupunta po tayo sa mga collector's item, di ba? Na kung saan para bang sometimes di lang po basta priceless eh. Kapag binili mo ang isang collector item, ibig sabihin napakamahal po nito, binibid pa yan. Ibig sabihin kasi wala po itong katulad eh. Ganun po yon. Hindi lang po priceless at even sa ating po mga tao ay tinitingnan po natin ito as it must be perfect. Di ba? Yan po yan. Pag sinabing perfect, cannot have any flaws or blemishes, finest workmanship and attention to detail. Yan. Kaya lang, tingnan po nito, kahit pilit po nating hinahanap po ang mga ganitong klaseng karakteristik o katangian po ng regalong gusto po natin ibigay sa isang tao, sa special person, parang hindi pa rin po natin makita yung sinasabi po nating peerless, priceless, and perfect. Ibig sabihin, meron pa rin po talagang hindi ganun ka-perfect. Hindi ganun ka-peerless, hindi ganun ka-priceless pa rin. Hindi po ba? Pero tingnan po natin, kung ito po ay sa tingin po ng mga tao po, yung characteristic of the most perfect gift, pero ang atin pong Diyos Ama, ay meron din po siyang katangian na gusto rin pong ibigay po sa atin. Yung the characteristic of God's Christmas gift to us. Okay? Yun ay walang iba, naniniwala po ako, yun ay walang iba po, kundi ang atin pong Panginoon. Okay? Si Jesus po, yan. Tingnan po natin. The characteristic of God's Christmas gift. Yan. Ulitin po natin. Si Jesus po, yun pong Christmas gift na ibinigay po ng atin pong Diyos Ama sa atin pong lahat. Why? Because He was peerless, okay? Pero bago po yan, makikita po natin
na kahit na ibinigay na po ng ating pong Diyos Ama ang ating pong Panginoong Yesus sa ating pong lahat, at kaakibat po nito yung kaligtasan mula sa ating pong Panginoong Yesus, na alam niyo po ba na hanggang ngayon po, ang mga Jewish people po had been waiting for several 1,000 years for the arrival of God's anointed one, the Messiah or Christ. Hanggang ngayon, nag-iintay pa rin po ang mga Hudyo sa tagapagligtas, sapagkat karamihan po sa kanila and most of them ay talagang hindi pa rin po nila alam na ang ating pong Panginoong Yesus ang ipinadala po ng ating pong Diyos Ama na tagapagligtas. Hanggang ngayon, nag-iintay pa rin po ng tagapagligtas ang mga Hudyo sa panahon po natin ngayon. Sapagkat para po sa kanila, yung tagapagligtas na iniintay po nila ay kailangang umupo po sa isang kingdom, sa isang kaharian na kung saan ay meron pong makikita na kapangyarihan na lumalabas po sa kanya. Ganun po ang dating po sa kanila. At hindi po sila naniniwala na ang tagapagligtas ay dumating na. Yun ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Dumating na kung saan ay umakyat na sa kalangitan at muling dadating pa. Hindi po ba? And even sa Old Testament, mga kapatid, the prophets had long predicted His arrival. Pinapakita rin po, ang dami po mga word of God na nagpapakita ng ating pong Panginoong Yesus, especially sa Old Testament, ay ang ating pong Panginoong Yesus na kung saan siya po ang ating pong tagapagligtas na magbibigay ng kaligtasan po sa sangkatauhan. Yan. At pagdating naman po sa New Testament, di ba ba? Makikita din po natin dito sa book of John, His arrival was announced by John the Baptist. Si John the Baptist po ay pinsan po ito ng ating pong Panginoong Yesus dito po sa lupa. Ang sabi po ng ating ni John the Baptist sa John chapter 1, pinapakita po doon, sabi po niya ay behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Okay? Sa Tagalog ay sinabi po doon, tingnan ninyo, sabing ganoon, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Di ba? Nung maliit po tayo, naririnig pa natin inaawit po yan sa mga simbahan. Di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Di ba? So, naririnig po natin yan palagi kapag sa mga misa po. Di ba? Si Jesus po, mga kapatid, ang pinakamaganda at perpektong regalo po ng atin pong Diyos Ama sa buong mundo, mga kapatid. And the question is, does He meet the characteristics of the most perfect gift? Di ba? Yes. Why? Ito nga po, katulad po ng sabi ko po sa inyo, bakit po na nasa kanya po ang lahat po ng katangian na kung saan ay ibinigay po ng atin pong Diyos Ama na suwak, na saktong-sakto po sa atin pong lahat. Okay? Sabi natin, because He was peerless, one of a kind, only begotten Son. Ano po ang katunayan po niya? Sapagkat sabi po ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? That whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. He was peerless. Hindi lang po siya peerless, mga kapatid, kundi He was priceless. God's own Son nga eh. Hindi po ba? Na kung saan hindi kayang bayaran yung ginawa po ng ating pong Panginoong Yesus sa ating pong lahat na dapat po nating maintindihan bilang mga anak po ng Diyos, lalo na po sa kapanahunan po natin po ngayon. Hindi lang po He was priceless and because He was perfect. Yes, He was sinless sacrifice. Okay? So makikita po natin dito, namuhay, nakisalamuha po ang ating pong Panginoong Yesus sa mundo pong ito, subalit hindi po siya nagkasala. Bagamat siya po ay Diyos, hindi po ba? Hinubad po niya ang kanya pong pagka-Diyos, binababa po dito sa lupa upang maging katulad po nating mga tao, nagutom, hindi po ba?
at naranasan po ang hirap dito po sa lupa, subalit hindi po nagkasala. Di ba? So, sabi po ng Word of God in Luke chapter 2 verse 11, "For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord." Yan po yan. Tanging si Kristo lang po ang maaaring maglinis po sa atin mula po sa ating po mga kasalanan. Napatawad at nabigyan po tayo ng buhay na walang hanggan dahil po sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Praise God, purihin po ang ating pong Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, Christmas and New Year is about a Savior. Hindi po ba? Kaya hindi po tayo nalilimitahan. Even everyday ng buhay po natin, it's all about a Savior. And it means salvation. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag sinabi pong salvation, in Greek word, ang ibig sabihin po niyan ay sozo. Okay? S-O-Z-O ang ibig sabihin po nito. Okay? So meaning po ng kaligtasan po na meron po tayo, hindi lang po ito patungkol sa pagpapatawad po ng lahat ng atin pong mga kasalanan, mga kapatid. Hindi lang po yan. Dapat mo nating maintindihan na everyday ng atin pong buhay, mga kapatid, ay hindi lang po ito patungkol sa pagpapatawad ng ating kasalanan, kundi ang kahulugan po ng word na sozo or salvation, ito po ay blessings in all aspect ng ating po mga buhay. Ito po ay patungkol po sa pinansyal, material, spiritual, even good health physically. At yung salvation na tinanggap po natin mula sa ating pong Panginoon, hindi lang po ito panlangit, mga kapatid. Dapat po nating tandaan. Kasi kung yung salvation po na tinanggap po natin sa ating pong Panginoon ay panlangit lang, ibig sabihin sana, ay kung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, that day, ibig sabihin, pwede ka nang mamatay at pagkatapos na pumunta ka na kagad sa langit. Hindi po. Sapagkat alam po ng ating pong Panginoong Yesus na sa kabila ng lahat tayo po ay mamumuhay po pa rin po dito sa lupa at nais po ng Panginoon na yung buhay na walang hanggan na nararanasan po natin na hindi pa langit lang yung kaligtasan din, kundi maging dito sa lupa ay maranasan po natin itong buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa lupa ay nais po ng Diyos na maranasan po natin ito pong buhay na walang hanggan. Na ito po ay kaakibat po ng kaligtasan tinanggap po natin mula sa ating pong Panginoong Yesus. Kaya hindi lang po ito pang Pasko, hindi lang po ito pang bagong taon. Every day in our lives, mga kapatid, ay taglay-taglay po natin ang kaligtasan na ipinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, ang ating pong Diyos Ama, hindi po siya laban-bawi. Hindi po ba? Hindi po siya katulad ng iba na kung saan ay pag nagbigay ay babawiin po niya. Hindi po siya ganoon, mga kapatid. Kapag ibinigay po niya, ibig sabihin, nais po niyang maranasan po natin ang benepisyo po na ibinagkaloob po niya po sa atin. Makikita po natin sa salita ng Diyos, our Savior was born. Christmas and even New Year and every day is about the Savior that was born for us, mga kapatid. Kaya, wag po tayong mawawala po doon sa mga glitters po ng season, okay? Sa mga gifts na natatanggap at matatanggap pa po natin. Praise God, mga kapatid, for all of that, di ba? But more than that, mga kapatid, we need to meditate and know that it is about our Savior, Jesus Christ. Yan. I believe what we need most is salvation. Yan po yung perfect gift na ibinigay po sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Yesus. Yun ang pinaka-first and the most na pangangailangan po ng tao, ang kaligtasan po ng kanyang kaluluwa. Okay? At salvation po sa pang-araw-araw po nating buhay at para po sa ating pong future. At naniniwala po ako na ito po ay nais din po ng Panginoon na dalhin po natin sa mga tao, sa pamilya po natin, sa mga kaibigan natin, sa mga taong wala pa pong personal na relasyon sa ating pong Panginoong Yesus. Kaya ito pong pagpasok po ng bagong taon, maging handa po tayo bilang part po ng Phil-Ensed family, kapatid. Naniniwala po ako na meron pong inihahandang bagong kaparaanan, bagong mga bagay ang ating pong Panginoon upang patuloy po nating maranasan ang kanyang pagpapala sa buhay natin at ito'y may bahagi po natin sa mga taong wala pang personal na relasyon
sa ating pong Panginoon. Okay? Because what we need most is salvation. Okay? So God sent us as a Savior. Amen? Ano po ba itong salvation o kaligtasan po na ating po pinag-uusapan, mga kapatid? Salvation means it is forgiveness for our past sins, mga kapatid. Okay? Part po ito. Forgiveness of our sins na nagawa po natin in the past. Okay? So praise God sapagkat nung pinadala po ng ating pong Ama ang kanya pong anak na si Kristo Jesus dito sa lupa bilang tagapagligtas nating lahat, ang kanya pong pinaka-purpose when He died on the cross after 33 years ng kanya pong ministry here on earth, alam nyo ba na-accomplish po niya sa kanyang kamatayan ay ang mapatawad po tayo sa lahat po ng ating po mga kasalanan. Mga kapatid, ang sabi po ng salita po ng Diyos, lahat ng kasalanan, mga kapatid. So we started there when He was born in the manger, mga kapatid. Ito po yung una na pagkilos po ng ating pong Diyos Ama when He gifted His Son to us. Yan. And His purpose was actually to die for our sins. That is why yun yung salvation na na-accomplish po ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. It's forgiveness for our past sins, mga kapatid. Pangalawa is power to manage our present problems, mga kapatid. Yan po yun. Hindi lamang nung mga nakaraan natin mga kasalanan, even yung ngayon po, mga kapatid, bahagi po ito ng kapatawaran na meron po tayo. Yung mga kasalanan na nangyayari po sa buhay po natin po ngayon. Okay? God wants to save us by giving us the power to manage our present problems, mga kapatid. Yan. Not only our present problems, but also guarantee for the future. Okay? So past, present, and future ang pinag-uusapan po natin dito. So past, present, and future, yung salvation natin complete because of Jesus Christ, mga kapatid. Hindi po ako nagsabi po niyan. Yan po ay sinabi po ng salita po ng ating pong Panginoon. There is actually forgiveness from our past. We have the power to manage our present struggles and problems. Ano man po ito. Di ba? We have the power because of the salvation na meron po tayo sa atin pong Panginoon. Yan. And also a guarantee for our future. Praise God, purihin po ang atin pong Panginoon. Pero katulad ng anumang regalo, mga kapatid, kailangan mo munang tagapin ito para ito ay mapasayo at maranasan mo ang benefits nito. Di ba? Ito ay libre. Ibinibigay po sa atin o ibinigay po sa atin. Pero kailangan po natin itong tanggapin ng merong pananampalataya. Okay? So kailangan po natin tanggapin yung ginawa ng ating po Panginoong Yesus doon po sa krus ng Kalbaryo para sa ating buhay. Paniwalaan natin na namatay po ang ating Panginoong Yesus para po sa ating pong lahat. Because dahil po ang ating pong Diyos Ama ay nagmamahal ng todo-todo sa ating pong lahat. Si Jesus, that baby in the manger, alam niyo yon, hindi po siya nanatiling baby. Hindi po siya nanatiling bata. Siya po ay lumaki. Siya ay kinalugdan ng ating pong Diyos Ama. Sapagkat ang ating pong Panginoong Yesus ay tumalima, sumunod at ginanap po ang kalooban po ng ating pong Diyos Ama. Yan po yun eh. And even dying on the cross, that was God's will, God's purpose, so that you and I could live. So that you and I could have this salvation, mga kapatid. Ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin ang regalong ito. And that gift is the death of Jesus Christ on the cross. Sa pagpasok po ng panibagong taon, this new year, mga kapatid, wag po nating akuin lang o maranasan lang natin itong salvation na meron po tayo. Sama-sama po tayo bilang Phil and Said family, mga kapatid, ay hakbangan po natin itong salvation na meron tayo na ibahagi po sa iba ang kaligtasang meron po tayo.
yung pag-ibig ng atin pong Panginoon. Di po ba? Huwag po nating sayangin ang panahong ito, ang 2024 na hindi po natin maibabahagi po sa iba ang kaligtasang tinatamasa po natin sa panahon po natin ngayon. Di po ba? Sapagkat yun pong salvation na meron po tayo ngayon, kapatid, may benepisyo po ito para po sa atin pong lahat, at nais ko pong idiin po ito sa atin pong lahat, na bahagi po ng salvation ito ay yung pagpapala ng Panginoon sa lahat ng aspeto na meron po tayo. At naniniwala po ako na ito rin po ay nais din po nating maranasan po ng ating pong pamilya na wala pang personal na relasyon sa ating pong Panginoon, especially this year 2024. Di ba ba? Nung namatay po ang ating pong Panginoong Yesus, ibig sabihin po noon, nung siya po ay namatay, kasama po ng ating pong mga kasalanan na kanyang binata o nailagay po sa kanyang mga balikat. Mga kapatid, nung ating Panginoong Yesus ay naandun po sa krus ng Kalbaryo, sabi ng salita ng Diyos, lahat daw po ng kasalanan ng sangkatauhan, maging yung mga kasalanan po ng mga ipapanganak pa lang, na mga darating pa lang sa henerasyong ito, kapatid, lahat daw po yan, lahat ng kasalanan ay inilagay po sa balikat ng atin pong Panginoong Yesus. He took upon himself the sin of the whole world, mga kapatid, upang tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng atin pong Panginoon. Ulitin, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi tayo karapat-dapat sa totoo lang. Pero ginawa lang po tayong karapat-dapat ng ating pong Panginoong Yesus dahil tayo po ay naniwala at nanampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus. Sabi ng Word of God, dahil ikaw ay naging mananampalataya, ngayon, we are the righteousness of God in Christ Jesus. May in Christ Jesus, kapatid, sapagkat hindi po natin kaya mag-isa na maging righteous. Naging righteous po tayo, naging banal tayo dahil sa ginawa ng ating po Panginoong Yesus at dahil tinanggap po natin at pinaniwalaan po natin yung ginawa ni Kristo Jesus para po sa ating lahat. And through Jesus Christ, nung siya po ay pinadala ng ating Diyos Ama para sa atin, it's all about His work, kapatid. Why? Sapagkat hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. That's why Jesus came, because you and I can't save ourselves. Sa totoo lang. Kaya kailangan ibigay po natin ang buong buo ang ating mga sarili in the gracious hand of God. Di ba ba? Yun po yun eh. Ibig sabihin, wala po tayong kinalaman po dito, mga kapatid. Di ba? And even yung word na pag-surrender ng ating pong buhay sa Panginoon, yun po ay tugon lang natin. Di ba? Yun po ay response lang po natin sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Sapagkat ang totoo pong nag-surrender ng kanya pong buhay ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Sinurrender po niya ang kanyang kabuuan upang tayo po ay mapatawad sa lahat po ng ating pong mga kasalanan. Uulitin ko po, that's why Jesus came, because you and I can't save ourselves, mga kapatid. Di ba? Kaya kailangan ibigay po natin ang buong buo ang ating pong mga sarili in the gracious hand of God and just allow the work of God na mangyari po sa ating pong mga buhay. That when we put our faith and trust on the Lord Jesus Christ and His work on the cross for us, then we have received that salvation, mga kapatid. Ang ganda po nito. Ang sarap po malaman, mga kapatid, na lahat po tayo, maging ang ating po pamilya, ang lahat ng ating po mga kaibigan, ay maranasan po nilang kaligtasan, katulad ng kaligtasan ating pong natanggap. Lalo na po ngayon pong year 2024. At dahil po doon, pwede po nating sabihin sa ating pong mga sarili na ang ating pong Panginoong Yesus, ang ating pong tagapagligtas. Praise God. Tandaan po natin, ang sinabi po ng mga anghel ay pinanganak po ang ating pong Panginoong Yesus. Again, chapter 2, verse 11, for there is born to you this day in the city of David a Savior, sabi ganoon, who is Christ the Lord. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Mga kapatid, ang nakakatuwa po, wala daw pong ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa atin para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan, kundi ang pangalang Jesus lang. Wala na pong iba. Okay?
He has been born for you, mga kapatid. Ipinanganak siya para sa iyo, ipinanganak siya para sa akin, ipinanganak po ang ating pong Panginoon para po sa atin pong lahat. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, we are saved because of what Jesus has done for us. Tayo ay naligtas dahil sa ginawa po ng ating pong Panginoon para po sa atin pong lahat. Dalangin ko po sa umaga pong ito, sa atin pong lahat, as we celebrate the goodness of God in this Christmas season, in this New Year, mga kapatid, and every day in our lives, mga kapatid, na ang presensya ng Panginoon ay lagi po nating maisapuso at maisa-isip sa ating po mga buhay. At sa pagpasok po ng bagong taon, ay maranasan po nating lahat ang benepisyo po ng ginawa ng ating po Panginoong Yesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, para po sa ating lahat, yung kaligtasan o salvation na tinanggap po natin, uulitin ko po, hindi lang po ito pagpapatawad sa lahat po ng ating po mga kasalanan, kundi ito po ay may kaakibat na benepisyo na pagpapala sa lahat ng aspeto po ng ating pong buhay. Patungkol po sa pinansyal, material, spiritual, even good health physically. Ang kailangan lang po natin, mga kapatid, to manifest these blessings or benefits na meron po tayo ay tanggapin palagi, araw-araw sa buhay po natin. Paano po natin tatanggapin? Sabihin lang po natin, Lord God, salamat po, Panginoon, sapagat ang taong mananampalataya, ang taong meron pong kaligtasan ng ating pong Panginoong Hesus, kapag nananalangin po siya, ang lengguwahe po natin palagi bilang mga mananampalataya ay salamat, Panginoon. Lagi pong ganoon, mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Let us pray. Manalangin po tayo. Father God, we praise you and we thank you for this time that we can receive the words that you have given us this morning. Higit din naming maintindihan, Panginoon, at mailagay sa aming mga puso at isipan ang kahalagahan ng ginawa mo po sa krus para sa amin. Lalo na sa panahon ito ng Kapaskuhan at sa panahon po ng bagong taon at sa araw-araw po ng aming buhay. And this Christmas season, give us the reason to really meditate on the truth, your word na ginawa mo po para po sa amin. Salamat ng marami aming Diyos Ama that we can enjoy your word na aming pong narinig, kasama po ng aming pong mga pamilya. Mangyari ang iyong kalooban sa aming pong mga buhay, sa aming pong lahat. Father, we are so grateful to you. We are thankful sa ginawa mo po para po sa aming pong mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Merry Christmas po sa atin pong lahat and Happy New Year po sa atin pong lahat, mga kapatid. Praise God. Thank you. Thank you, Pastor. Amen. The Lord bless Salamat you. po, Pastor Sige po. Alex. Let's pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord give you His face. The Lord give you His peace, nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. In Jesus' name, and all God's people say, Amen. Amen. The Lord. Hallelujah. Amen. Phil and Thank you said po. family, you are blessed and favored and stay blessed. Amen. Praise Amen. God. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Magandang umaga po Amen. sa atin pong lahat. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you po.